Nakaharap naman ngayon ni Super Grandmaster Wesley So ang tumalo kay World Number 1 Magnus Carlsen kamakailan lamang po sa katatapos lang na classical tournament sa Sweden na ginanap. Nakaharap naman ngayon sa Super Chess Classic Romania. Face-to-face po ito. Long game din. Git-gitan po ang nangyaring laban. Talagang ramdamang hirap. Pero bago natin po i-analyze ang round number 2 fight ni Wesley, iwanan ko muna kayo ng interesting puzzle. Ayan. Ito pong puzzle na ito mga kamatyas ay kinompose noong 1956 pero hindi na i-publish kasi ang sabi ng editor parang may mali sa 4 moves made by force. Sabi ng author, 4 moves made by force eh. Bakit kaya mali ang sabi ng editor? Mayroon bang mas maagang mate? Like 3 moves lang and 2 moves mamamati na yung black? O kaya lampas pa ng 4 moves, mamamati ang black dito. Wala pang computer nung araw 1956. Mano-manong ina-analyze yan Ano kaya sa palagay nyo? Lapag nyo po sa comment section below ang inyong mga kasagutan. Tama ba yung author na eksaktong 4 moves made by force? O mas maaga? O lampas pa ng 4 moves? Ayan, okay po, no? Pakisolve po mga kamatyas. Madali lang po magkaroon ng Internet Chess Club application. Downloadable po sa Play Store at App Store. At makikita nyo lang din po ang official site nito sa description ng video na ito mga kamatyas. Okay po. Ang ginawa dito ni Super GM Van Forest nag E4. E5 naman si Wesley. Knight F3. Knight C6. Bishop B5 Roy Lopez. Itinira ang walang kamatayang Berlin variation niya sa Roy Lopez. Legend si Wesley dyan. Nag-castling, pinasok ni Wesley yung pang-equalize na linya O, tablahan to halos Knight takes E5, okay, very dangerous ang tutok ng torre sa king. Tinatakpan talaga yan. At nag-bishop D3. Yan ang kakaibang linya mga kamatyas. Madalas pong ginagawa kasi dito, ang bookline talaga, Bishop F1. Tapos yung D-pawn, agad-agad itinutulak yan, pa D4. Pero dito, nag-Bishop D3. Medyo nagkaroon ng balakid, bara, yung D-pawn. Paano ngayon makakatulak yan? At paano makakahinga ang development ng Bishop? Pero bookline pa rin po yan, tira na yan. Interesting nga lang. Knight takes E5, Rook takes E5, nag-castling na Knight C3. Pagka ganyan po, normal din naman itong ginagawa kahit naka-Bishop F1 So, itong Knight C3, magna Knight D5 yan para huntingin ang Dark Square Bishop. I-exchange yan Pinigilan ni Wesley para hindi po makalundag. At yun, tumakas na rin kasi po, tututukan naman talaga yan ng Bishop F6. Nag-Knight E8, natural po yan. Bookline, theory. Ang idea po ng Knight E8, magdi-D5 yan. Ilalagay yan dyan para maganda ang center control at makahinga na rin po ang development ng light square bishop. Nag-Queen E2. Istorbo muna, wag ka muna mag-D5. Sa isip ni Van Forest. Tinirect niya muna ang bishop. Umilag, Bishop F6. Ayun, todo-todo hunting talaga si Van Forest. Gusto niyang i-exchange sa Dark Square Bishop. Pero, tinakas ni Wesley. At yan po ang lumalabas na new move sa position na to. Kasi may mga nag-try na Exactly, sa position na to may tumira ng D5, may tumira ng D6, may tumira ng Bishop E5. Yan na po ang mga na-try sa position na to. Pero itong Bishop D4, bagong-bago mga kamatyas. C3 at Bishop B6. Ang novelty na yon ay hatid sa inyo ng Kamatyas Summer Online. Pwede pa pong humabol mga kamatyas ang link po nasa comment section below, nakapin lang. At nag-Bishop C2. Ayan, para naman, simpleng atras, pero i-develop na po. Magdi-D4 na yan para makahinga na ang development ng Dark Square Bishop. D5 agad ni Wesley. Umilag Knight G3. At syempre, tulog, mahina, passive. Walang ginagawa, i-develop po natin ang piyesang walang function. At nag-D4 na po. Okay, bukod sa ilalabas na yung Dark Square Bishop, pang-takip pa, pang-bara pa sa diagonal. At nag-Rook E8, sinalubong ni Wesley, nag-Bishop E3. Ito po kasing si Van Forest, ayaw niya ng exchange. Yan ang napansin ko dyan. Atakador yan, parang si Dubov yan Yun nga lang, dahil Berlin talaga ang pinasok, medyo kontra sa gusto ni Van Forest. Ayaw niya ng gantong parang dry na pa-endgame kagad pag nagkapalitan Knight G4, ayun, i-exchange si Wesley sa malakas na bishop pero nakailag
at may tempo attack pa. Pero ang ganda rin ng ginawa ni Wesley, mga kamatyas, nag-Queen H4. May atake na sa H2, nakadepensa pa sa tinetret ng Queen. Ibig sabihin, hindi pa rin makakawala pala ang Dark Square Bishop sa pag-exchange dyan. Naobligang mag-H3 si Banfores, kinain, kain, at nag-Bishop D7. O ngayon, kitang-kita, nasa kamay ni Wesley ngayon ang Bishop pair, mga kamatyas. At sa usapang tutukan, palagi mga kamatyas sa mga exchange, nakatutok sa pyesa natin. Pag tayo kumain dyan, kakainin, maaagaw ng white ang e-file. Kaya may tamang pag-exchange, may tamang siya ang iintayin mo para siya ang kumain. Hindi tayo ang kakain. Okay? May timing yon. Bishop D7, pagka kinain, di kakainin ng tore, maaagaw yung e-file. Yan po ang mga pabor na diskarte, no, sa black dito. Knight F5. Inatake ang queen. Inoferan talaga, ina-attract talaga ni Banfores, sige, kainin mo na yung knight ko. Kainin mo na, wala ka ng bishop pair. Pero kinain muna ni Wesley ang tore, kain, at binabaan. Queen F6, at ang next niyan, yan, ilagyan ko na po ng arrow, mag-rook E8 para agawin ang control sa e-file, pero inunahan po ni Banfores. Hindi pwedeng tumutok. Pag sinubukang itutok, aba, kakainin lang yan. Todas, may back rank matches na magaganap. Nag-bishop C7 muna. Control muna doon. Kasi nga po, yung bishop dito, wala, baldado na Baradong-barado. Walang ginagawa Ayun. So, yun po yung isa sa mga matututunan natin dito sa mga gantong diskarte ng mga mamaw, mga 2700 players. Napapansin kagad nila pagka merong nagmamalfunction or merong walang gamit, ilagay sa may gamit. Nag-G4. Pinagtibay ni Banfores ang kanyang knight. At nag-King F8. Ayan. Islog-islog lang. Unti-unti lang. Control-control lang. Dagdag control sa E7 square. At magro-rook E8 na. Oo. Wala nang sabayang kain doon. Kasi may support na ng king. At nag-G5. Naku po. Talagang atakador itong si Banfores. Umilag ang queen. Queen to queen. Nag-King G2. Bakit? Teka muna mga kamatsas, Pag dito pumunta, ba't hindi pumunta doon? Para may salubong na threat. Oh, grabe. May baon-baon si Wesley. May trick shot. Meron pala siyang bishop F4 na pansabayang depensa. Oo, gandang counter-attack nun O pagka kinain ito, kain yung queen, wala lang. Nakabitin pa nga yung tore, lalabas. May tempo pa. Makukuha pa yung pawn sa G5. Lalabas yung pawn sa G5, medyo na overextend, no? Mapapasubo lang. Ayun, ganda pala nakahanda, no? Paano kung bumabang ganon? Saka magku-queen G6. Threatening, bishop takes knight, and threatening queen takes G5 with check. Yun, kita po, no, mga kamatyas? Okay, kaya pala, hindi pwedeng basta sugod lang. Okay, kaya pala ginawa dito, ni Banfores, ng King G2 lang, nag-rook E8, di nagdagan ni Wesley, wala na. Persado na. Hindi na nakatiis si Banfores. Sige na nga, exchange na nga tayo. At ito po ay gustong-gusto na ni Wesley. Ayan, H4. Gusto na ni Wesley to. Wala ng queen. Endgame na. Nako, ingat ka, Banfores. Nag-bishop F4. Ano idea? Gaganon ba? Susundot doon? Ay, oo. Imagine mga kamatyas, gano'n. Tak, tak. Pagka gumanon, tak. Hahantingin pa yung pawn sa C3. Iikutan sa ilalim. Nakita ni Banfores, binarahan niya kagad. Hindi niya hinayaan na makarating pa ang bishop sa ilalim. At nag-H6. Hamon sa G5. Kinain. And bishop takes H6. Dito po mga kamatyas, masasabi pong para sa akin slightly better dito si Wesley kasi sa pawn structure medyo parang nahiwalay ng konti. Bahagya lang naman konting-konting advantage lang. And then bishop pair din kahit papaano kay Wesley kaya gusto ko po yung position ni Wesley dito. And nag-King G3. G6 para wala ng bishop F5 or knight F5 mamaya. Nag-F4, nako bibitaw ng F5 ito. Nag-King E7, King F3, Bishop D7, abang lang si Wesley, Bishop D3, A5, A4, okay? So, pantay lang ang space. At B6, nag-Knight G4. Talagang pinipilit ni Banfores, kainin mo na kasi. Ayaw. Dito po kasi sa pagka-bishop pair na to mga kamatyas, sa usapang endgame, kailangan kasi ma-open ni Wesley ito Kailangan open ang game para ramdam ng bishop pair ang kapangyarihan ng pagka-diagonal niya. Pagka
Ito semi-close na masasabi eh. Hindi tuloy maramdaman talaga yung power ng bishop pair eh. O knight e3, balik lang para walang c5. Kasi po, ang next plan dito, magsi-c5 na, magkaroon ng atake doon sa a4. O itong knight e3, pamigil sa c5. Bakit? Kasi makakainan ng pawn sa d5 pagka nag-c5. Yun po ang purpose ng knight e3. Nag-bishop f6 muna. Ayun, inatake muna. Pawn sa h4, dinipensahan ng king. At nag-king d6. Ayan na po, no? Tapos magsi-c5 na. Unti-unti na. Nag-f5. Kaso ayaw hayaan ni Van Forest. Pinipilit niyang ipagpag ang posisyon hanggang sa maistorbo ang mga planong diskarte ni Wesley. At nag-c5 na. Bahala ka na dyan. Sumabay na si Wesley. Kailangan ko ng counter para pag nakain ko yung pawn sa a4, lalamang ang block. Yun ang sabi ni Wesley, mga kamatyas. Lalamang daw siya pag nakain niya ang pawn sa a4. Pero, hinamon ni Van Forest. Sige nga. Merong script. Kinain. Takes. Ayun, chumek muna. Kasi kung kakainin to, takes lang, knight f5 check. Ganun din ba? Takes, opposite colored bishop ang kinauwian. Takes, ayun, opposite colored bishop eh. At nag-bishop to d3 para walang b5. Kasi po dito sa mga gantong teknikan, minsan nagsasacrifice sa ganyan eh, para makatawid yung paspon eh. Pero nag-bishop d3, sinecure muna ni Van Forest na kaya niyang i-fix yung pawn dyan. Nag-king e5, king f3, bishop d2. Yan, paghahanda lang na isipin ba ng puti na i-progress, hindi na pwede, may bantay na. Nag-bishop b5, king d4, nako, uunti-unti ni Wesley, no? King e2, bishop h6, h5, king c3, at nag-bishop a6. Yun nga lang po mga kamatyas, ang malungkot dito, hindi may tulak sa d3 kasi nagbabantay na po ang diagonal. d4, bishop b5, bishop g5, bishop a6, bishop h6, bishop b5, at nagcha-cha. Tabla mga kamatyas. Hindi tinalo ni Van Forest na tumalo kay Magnus kamakailan lamang. Hindi kinaya si Wesley. Nahirapan siyang atakihin. Yung laban po nilang dalawa, kung matatandaan nyo po, yung knight versus rook, na quality down si Magnus, pero hinabol ni Van Forest yung knight ni Magnus hanggang sa makulong. Walang nagawa si Magnus talaga. Pero this time, endgame din, pero di nakaporma kay Wesley. Malakas itong si Wesley pagdating sa queenless game, yung wala ng queen, ay nako, mahirap tibagin yan. Kay Wesley na ako pag na-exchange na yung queen. Yan po mga kamatyas, ano? At may isusunod tayong isang matinding naging laban pa mga kamatyas na talagang, nako, matindi yun. Talagang masasabing mayroong nangyaring historical record na break. Ayan, at matinding sacrifice. Yan po ang susunod nating i-analyze mga kamatyas sa ibang video mga kamatyas, ano? Abangan nyo po yon. Maya-maya lang po, i-upload ko rin yon. Okay? Maraming salamat po sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto kayo. Muli po, pasubscribe po ang channel na to sa mga di pa nakakapag-subscribe. At sa mga gusto pong humabol sa ating summer online chess clinic, ang link po nasa description below lang at nasa comment section below nakapin. At kung gusto nyo pong humabol, lahat po ng mga na-miss nyong live sessions ay mapapanood nyo lang mismo sa Facebook group. Nandun lang po recorded. At ang next live session natin sa ika-day 4 ay sa next week, Tuesday mga kamatyas. Iba-iba lang ang oras. Depende kung beginner, intermediate, or advanced ang inyong pipiliin mga kamatyas. Iba-iba po ang schedule time. Pero Tuesday, Thursday, and Friday po ang schedule ng araw. Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.